Ayon sa mga datos, malapit nang maganap ang pinakamalaking token unlock ng buwan dito sa Pi Network. Tanong ngayon ng marami, babagsak na ba ang presyo ni Picoin pababa sa presyong 0.65? Dapat na ba tayong mag-panic sell? O may pag-asa pa ba ang presyo nito na tumaas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan ang source po ng ating balita rito ay ang Coinpedia. At ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa presyo ni Picoin ngayon. Yan nung una pong nailista sa market itong si Pi Network, nagsimula po siya sa presyo na $3. Pero hindi po nagtagal ay bumagsak agad ito sa presyong 0.60 sa loob lamang ng isang araw. Ngunit may mga sandali ring nakarecover ito at umabot muli sa $3 matapos po ang 34 days. Dito na nagsimulang magsibentahan ang mga naunang investors. At bakit? Kasi para sa karamihan, ang pagbabalik po ni Pi sa presyong $3 ay isang magandang pagkakataon para i-cash out ang kanilang kita. At hindi naman natin sila masisisi. Galing kasi si Picoin sa mahigit 80% na pagbagsak noon. Ngayon ang presyo po ni Pi ay nasa 0.77 na lamang sa oras po ng nailabas ang balitang ito. Bago nito ay umabot pa ito sa $1.67. Pero hindi niya na-sustain ang momentum. Kung titignan po natin ang mga resistance levels, may tatlong kailangan pong lampasan si Pi para muling umangat. Ito po ay ang mga resistance level na nakapwesto sa 0.94, 1.20 at saka 1.66. Yan, kung malalagpasan ni Pi ang mga price level na ito, may pag-asa pa na maabot niya ulit ang presyong $3 sa short term. Pero sa kabilang banda ay may isang critical support level tayo na dapat po nating bantayan at yan po ang nasa presyong 0.65. Kapag bumagsak po si Pi sa presyo na ito, maaaring tuloy-tuloy pa ang kanyang mararanasang pagbaba. Ngayon is bakit po nakakaapekto ang token unlocks sa presyo ni Picoin? Ngayong buwan, may malaking hamon na kakaharapin si Picoin. Sa mga darating na araw, milyong-milyong Pi tokens po ang nakatakdang ma-unlock. Ito ay maaaring magdulot po ng malaking selling pressure sa market. At ito po yung mga schedule. May 26, 10 million na Pi ang ma-unlock. May 27, 12 million na Pi. May 28, 15 million na Pi. Ito ang pinakamalaki ngayong buwan. Kapag nangyari ito, posibleng dagsain ng mga bagong tokens ang market. Kapag maraming supply pero kokonti ang demand, bababa po talaga ang presyo. Yan ang simpleng paliwanag kung bakit maraming traders ang nag-aalalang bumaba si Picoin hanggang sa presyong 0.65 o baka mas mababa pa. Ngayon ay may pag-asa pa ba ang ecosystem ni Pi Network? Yan, hindi naman po lahat ng balita ay negatibo. May mga positive developments rin sa loob ng Pi ecosystem. Ayon po kay Ginoong Kim Wong, isang analyst sa crypto space, mayroong mahigit 100 decentralized apps or dApps na nakabase sa Pi Network. Ang ilan dito ay live na sa mainnet, ang iba ay nasa testing phase pa at merong ding nasa development stage pa lamang. Dagdag pa dyan ay inilaunch kamakailan ang isang 100 million venture fund para suportahan ang mga project sa Pi ecosystem. Malaki po ang maitutulong nito para sa innovation at mass adoption ng Pi sa buong mundo. Hindi rin po biro ang bilang ng users ni Pi Network. Mayroon na itong 70 million na users globally. Kabilang na po ang 20 million na verified via KYC at higit sa 4.3 million followers sa X or Twitter. At kahit bagsak ang presyo, si Picoin ay nasa top 26 na ranking sa buong crypto market ayon po sa market cap. Ibig sabihin ay marami pa ring may tiwala sa long-term potential ni Pi.
Ngayon ay ano naman po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto trader or investor sa ganitong sitwasyon? Una, kung isa ka sa mga nagko-hold ng Picoin, dapat mong bantayan ang mga dates ng token unlock. Ayan po, kasi posibleng bumagsak po ang presyo lalo na kung maraming magbebenta. Mas maganda kung maging maingat at hindi po padalos-dalos sa desisyon. Kung ikaw naman ay trader, maaari mong gamitin ang mga resistance at saka support levels para makapagplano ng entry at saka exit. Alalahanin, ang technical analysis ay mahalaga para po sa short-term trading decisions. At kung ikaw po ay long-term believer sa Pi Network, baka ito po ang tamang panahon para mag-research ng mas malalim at pag-isipan kung sulit ba ang magdagdag ng tokens habang mababa pa ang kanyang presyo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang sitwasyon ngayon ni Picoin ay parang isang pagsubok sa kanyang character bilang isang cryptocurrency. Oo, mahirap ang mga pag-urong ng presyo at delikado ang epekto ng token unlocks. Pero wag rin nating isantabi ang positibong developments sa ecosystem nito. Ang halaga ng isang token ay hindi lang nakabase sa presyo nito ngayon, kundi pati na rin sa fundamentals ng buong project. At sa nakikita natin, si Pi Network ay hindi sumusuko sa pagbuo ng isang solid ecosystem. Pero syempre, sa huli, ang pinaka-importanting puhunan dito sa crypto ay hindi po pera kundi kaalaman. Kaya bago po tayo mag-buy o mag-sell, unahin muna natin ang pag-unawa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.